Sa mga naghahanap po dyan ng mga discounted na mga smartphone, pumili na po ako ng 5 smartphone na sa tingin ko magugustuhan nyo po ngayon. At 5 lumang smartphone din po guys, na sobrang laki po yung discount. Sa mga naghahanap po dyan ng murang gaming phone, I mean budget phone lang po. I think wala na po ibang marirecommend sa inyo, kundi itong Xiaomi Neo 3 4G edition. Maganda na po ang smartphone na to guys kung naghahanap po tayo ng gaming phone na marami pong mga gaming features. Sa mga budget phone po ngayon. Maganda rin po yung kanyang design at meron pa pong RGB light sa may likod niya at meron pang bypass charging. Kung gusto niyo naman po ng matibay na smartphone sa kulang 7,000 na presyo, syempre sino pa ba ang hahanapin natin dyan? Kundi si Realme C75X. Para sa may kulang 7,000 guys, I think napakaganda po ng smartphone na to. Kung gusto po natin ng matibay na smartphone, magandang camera, mabilis sa charger, at matagal pong malobat na smartphone. Kaya okay rin po i-consider ang smartphone na to pagka po magsisale siya ng kulang 7,000. Pero kung mid-range na Realme naman po ang hinahanap natin, ang isang pinaka-recommend ko po sa inyo is yung Realme 13 Plus 5G. Dati po siyang 20,000 yung SRP, pero nagsisale po siya ngayon ng around 12,000 lang. Napakaganda po ng smartphone na yan guys. Maganda po yung kanyang display. Mabilis yung charger. Maganda na po sa games kahit papano. At napakalaki nga po ng discount na makukuha natin. Mura din po ngayon guys ang Poco X7 5G dahil meron po siyang 15,000 na SRP sa may 8256. Pero ngayon guys nakasale po siya ng around 12,000 lang. Nung nakarang sale pa nga guys nagsale pa po siya ng 13,000 sa may 12,512 na version. Kaya okay din po yung smartphone na to. Kung gusto po natin ng leather back design at AMOLED curved display na merong mataas sa storage din. Nakakita rin po pala ako guys ng OnePlus Nord CE2 Lite. Dati po siyang 15,000 yung SRP niya. Pero nakasale po siya ngayon ng 7,000 lang. Maganda na rin po yung smartphone na yan kung naghahanap lang po tayo ng pang casual use. Maganda naman na po kahit paano yung kanyang camera. Tapos naka 5G pa tayo na meron Snapdragon 695 5G na processor. Masyado nang mahina yan guys para sa mga mid-range na mga processor. Pero kung makukuha po natin sa may presyo ng budget phone, napakaganda na po niyan. Kasama rin po si Reno 8 5G. Dating nasa around 25,000 po yung kanyang presyo. Pero ngayon po nasa around 10,000 na lang po siya. Sobrang ganda po ng smartphone na yan. Malakas din po sa games. Maganda ang camera, naka-AMOLED na display. Okay na okay po yung smartphone na yan kung Oppo po ang hanap natin. Pero hindi po tinipid yung specs. Eto pa guys, baka po naghahanap kayo ng murang flip phone. Cineplex Zero Flip. Meron po siyang higit 30,000 na SRP. Pero nakasale po siya ngayon ng 25,000 lang. Alam ko masyado pa rin mahal yan para sa isang flip phone. Pero kung sakali man pong i-compare natin sa ibang smartphone yan, tulad po ni Samsung, di hamak na mas mura na po yung si Infinix na nasa 25,000. Compare po kay Samsung or sa ibang brand na umaabot po ng 50,000 yung mga flip phone po nila. Speaking of Samsung guys, kung naghahanap po tayo ng budget po na Samsung na naka 5G na at meron makatwiran na presyo at magandang specs na rin kahit papano, I think ang pinaka-recommend ko po sa inyo isa itong si Samsung Galaxy A16 5G. Meron po siyang 14,000 na SRP. Pero nakita ko po ito guys nung nakaraan na nasa around 8,000 lang. Pero ngayon guys nakasale po siya ng kulang 10,000. Still okay pa rin po yan. Lalo kung i-compare po natin sa ibang smartphone nila Infinix or lalong-lalo kila Realme at kila Vivo. Dahil naka 5G na nga po tayo. Tapos naka Samsung pa. Kung titingnan lang po natin guys yung mga smartphone po nila Samsung, nila Vivo, nila Realme, nila Oppo, makikita natin guys. Parang di hamak na mas sulit na po yung mga smartphone ni Samsung ngayon compare po kila BBK. Ito pa isang malakas sa gaming phone ngayon, itong si Poco X6 5G. Sigurado magbababa pa yung presyo na yan. Sa around 13,000 nga na kanyang presyo ngayon. Sa may 12,512 na version. Noong nakarang sale guys nag-sale po siya ng around 12,000 sa may 12,512. Sakto na yan kahit papano. Dahil mataas yung storage natin. At naka-Snapdragon pa yung processor. Pero mas okay guys, kung makukuha po natin yung smartphone na to ng around 11,000 pa. I think mas panalo-lalo yun. Isa pang sulit na mid-range na smartphone ngayon guys, na bagong labas lang po siya, pero meron na po agad malaking discount. Itong si Samsung Galaxy A56. Meron po siyang 26K na SRP, pero makukuha po natin siya ng around 22K lang. At napakaganda po ng smartphone na to. So overall po na kanyang specs. Lalong-lalo guys sa kanyang software, saka sa kanyang durability. Kung gusto mo ng pangmatagalan na smartphone, syempre ito po ang kunin natin. Itong si Samsung Galaxy A56. Compare po sa ibang smartphone na medyo magtataka pa tayo sa mga durability po nila. Lahat po ng mga smartphone nila guys, meron pa tayong link sa may comment section. Para sa inyo guys, alin po ang sulit nyo sa pangailangan nyo?
yung sa tingin nyo pasok po sa may budget nyo rin. At kung meron pa po kayong mga naiisip na iba pang smartphone na meron discount po ngayon, share nyo na lang po sa may comment section. Thanks for watching!